Magandang araw po sa inyong lahat mga kababayan at welcome back dito po sa PNR at ito nga mga karibin natin tanim ebidensya. Nako, nagtatanong yan mga kababayan matabi lang dila, binanatan agad si Torny. Nako, yan mga kababayan patungkol po yan ang ating alamin at bibigyan ng komento ngayong araw na ito. Pero bago pong lahat, kung bago ka pa lang at di pa po nakapag-subscribe sa ating munting channel, please don't forget to subscribe. At palike na rin po ng video ito. Maraming salamat po. At ito na nga, simulan na po natin to. Sawa ang bayan ko sa pagkakabaw ng tao. So mga kababayan, bago po natin muling i-play ang video ito, ito mga karibin natin, bigyan lang po natin ng reaksyon itong bagong PCO Undersecretary. No? Ito po mga kababayan ang balita. Ito, Attorney Claire Castro itinalaga ni PBBM bilang bagong Undersecretary ng PCO, Presidential Communication Office. Yan mga kababayan. Ito pong si Attorney Castro mga kababayan na isa rin pong vlogger. No? Hasang-hasa po ito sa pagsasalita against Duterte. No? Kasi ano to loyalista, kumbaga loyalistang vlogger po itong si Attorney Claire, no? So yan, sa kakasalita against Duterte, eto na-promote mga kababayan bilang Undersecretary. Nako, talagang hasang-hasa po ito mga kababayan magsalita, no? Against Vice President Sara Duterte, against former President Duterte. Kaya nga ito mga kababayan, pakinggan po natin itong kanyang naging parang interview na rin, no? Ng mga media, mga mainstream media. Pakinggan po natin at bigyan natin ng reaction to. Kasi sabi ni PRRD na parang sinasadya daw na i-impeach si VP Sara para to prevent her from running in 2020. Well, anyway, alam naman natin kung ano ang unang pronouncement ng ating Pangulo. Sa una, of course, hanggat wala pa yung mga impeachment complaints, hanggat maaari ay huwag na sanang matuloy. But since nandiyan na, at hindi naman niya hawak, of course, ang Kongreso dahil meron tayong separation of powers. So yan mga kababayan, no? Hindi niya hawak ang Kongreso kasi meron ng separation of powers. So, bakit nung panahon ni dating Pangulong Duterte, kung ano ang sabihin niya, sinusunod po ng Kongreso? Diba? Bakit? Bakit ganun? Mga kababayan. Samantala ngayon, sinasabi ni Secretary Castro, hindi pwede makialam. Wala siyang karapatan dyan, no? Pero presidente siya. Siya po ang presidente ng ating bansa, mga kababayan. We know, no? Na mayroon talagang separation of power. Pero you are the president. Diba? You are the president. Ibig sabihin, hindi nasusunod ang ating presidente. Well, anyway, napatunayan naman yan sa maraming pagkakataon that the president ay hindi talaga sinusunod, mga kababayan, di ba? Lalong-lalo na ng kamera. Hindi siya makikialam, hindi siya kikilos kung ito man ay matuloy o hindi matuloy. So, kung ang sinasabi lamang nila ay para ma-impeach si VP Sara, well, kanilang opinion yon. Ito talaga naman ay nakikita natin kung saan sila gumagawi. At ito ay sa lahat ng kanilang mga rallies, makikita natin ang paninira nila sa pamahalaan at sa Pangulo. Ops, teka lang. No? Okay. Paninira nila sa pamahalaan at Pangulo. Pero kung i-analyze mo, no? Yung kanilang patama sa Pangulo, yung kanilang patama sa pamahalaan, may basihan, di ba? May basihan. Now, sa kabilang dako naman, mga kababayan, no? Paninira, sabi niya kanina. Sino ba ang nagsimulang manira sa mga campaign rally na yan? Di ba? Sino ba ang nagsimulang manira? Diyan sa mga tinawag pang di-deliver lang ng suka, di ba? O at kung ano-ano pa against former president and the former administration, di ba? Kung ano-anong patama ang kanilang ginagawa. Alam nga naman pabayaan lang kayo. Ha?
Fake news yan pag ganyan eh. Fake news. So alam na natin kung saan ang punta nila. Gusto nila ulit makuha ang power, ang authority, Ang ang allegation posisyon. po is they are veering towards dictatorship, referring Yes. to the president. Ang una kong sinabi Gusto daw makuha ang power. ang authority, mga kababayan. Eh wala ngang Duterte na senador na po tumakbo. Diba? Walang Duterte na senador. I mean, walang Duterte na senatorial candidate ngayon. Tapos sasabihin mo, gusto nilang makuha muli ang authority. No? Walang Duterte. Nasa Duterte, ano lang, PDP laban lang po mga kababayan, pero walang Duterte na tumatakbong senatorial candidate. Di ba? Well, anyway, talagang hasang-hasa po talaga ito si Atty. Claire, no? Namambati ko sa mga Duterte. Makakikita mo naman eh. At dyan maririnig noon mo. ay anong ebidensya? Paano mapapatunayan? Katulad na sinabi ko, hindi tayo pwedeng maniwala sa mga pang-iintriga lamang na walang ebidensya. At ito naman, siguro naman ay natatandaan ninyo, nung panahon ni dating Pangulong Duterte, inamin niya, fiscal pa lang siya, expert na siya sa pag-intriga at pagplanta ng ebidensya. Then mga kababayan, sinasabi niya ebidensya. Now, if you are very sure, no, na may tanim ebidensya or nagtatanim ng ebidensya itong si dating Pangulong Duterte, no? Kung sigurado ka talaga, Atty. Claire, no? At maybe you have the evidence, di ba? Because we're talking about evidence, di ba? Siguro kung may ebidensya ka rin about dyan sa sinasabi mo, no? Hindi pwedeng ikaw lang ang naghahanap ng ebidensya. Kami rin po, ha? Kaming mga ordinaryong Pilipino, naghahanap din po kami ng ebidensya sa mga sinasabi nyo. Not only you, but also the President. Like for example, mga kababayan, nung sinabi ng Pangulo na 5,500 flood control projects, tapos na. Aba, kinalkal po yun ng taong bayan at walang nakita na 5,500 flood control projects, no, natapos na. Ibig sabihin, may ebidensya ang taong bayan, no? Dito naman sa sinasabi po ni Atty. Claire Castro, na tanim ebidensya na ginagawa ni Pangulong Duterte, I hope so, na meron ka pong maipakitang ebidensya. Ha? Kasi hindi lang po kayo ang marunong maghanap ng ebidensya. Kami rin pong taong bayan, kaming ordinaryong Pilipino, naghahanap rin po kami ng ebidensya. Halintulad, example na lang ulit natin, mga kababayan. No? Sinasabi nila na progressive ang Pilipinas, ang ekonomiya ng Pilipinas, di ba? Pero iba po ang nararamdaman ng taong bayan. Lalong pahirap ng pahirap. Ganun pala. Pag progressive pala ang bansa, pahirap ng pahirap ang lifestyle, no? Or pamumuhay, no, ng ating mga kababayan, nating mga Pilipino. Ebidensya. Wala kami nakikita dun sa sinasabi ng progressive, di ba? Eto pa. 22 pesos na kilo ng bigas. Ebidensya? Wala rin. Pangako yan, ha? Siguro naman napatunayan natin yan sa panahon ni Senator Leila de Lima. So ano pa ba? Tama po kayo, ha? Atty. Claire Castro, tama po kayo. Napatunayan po, no? Sa panahon ni Leila de Lima, napatunayan po. Nandun po siya sa bilibid at sumasayaw kasama po ang mga high-profile inmate. Diba? Ebidensya yun eh. Mga kababayan, ebidensya yun. Na meron talaga silang ugnayan, di ba? Huwag niyong lokohin ng taong bayan. Dilawan pala to eh. No? Dilawan pala itong si Atty. Claire, mga kababayan, sapagkat pumapanig po siya kay de Lima. Once na pumanig ka po sa kay de Lima, Trillanes, Reza Hontiveros, Kiko Pangilinan, sino pa yung ngipin, no? Chill joke, no?
ikaw po ay color coding po tayo, dilawan ka. Attorney Claire, ha? Ay kapag ganyan ang ganyan, baka mag-hiring ulit ng PCO, no? At hindi makayanan ni attorney, ha? Ang mga batikos diyan sa office Presidential Communication Office, no? Sabi nga po ni share ko lang to mga kababayan. Sabi po ni Sir Jay Sonsa. Ito basahin ko po para sa inyo mga kababayan. Sabi niya, "Clear, my friend. I have nothing against your initial salvo as mouthpiece, no? Abdi Palace. May bahid naman ng kaunting katotohanan iyong sinasabi mo. Kasi, sabi niya, sabi, no? Sabi pa dito, pero remind lang kita na isa ka ng presidential factotum. Ngayon, anything you say from now on is reflective and is representative of President Ferdinand Romualdez Marcos Jr. At huwag kang mapipikon kung paminsan-minsan o madalas na mauupakan ka ng kritiko. Kabilang na ako doon. Yun lang, ingat lagi." Oh, yan ha. May mensahe po sa'yo si Sir Jason sa. Oh. Well, anyway, tingnan natin mga kabayan, baka mag-hiring ulit sila ng bagong pagilan na ba to? Pangatlo na yata ito eh. Di ba? Pangatlo na ba ang Presidential Communication Office Secretary itong si Attorney Claire? Kasi una si attorney rin, di ba? Si attorney Trexie. O pangalawa si Chavez, tapos pangatlo si Attorney Claire. O pangatlo na. Aba, every year ha? Every year po silang nagpapalit ng Presidential Communication Office Undersecretary or Secretary, mga kababayan. So meaning, we are hoping sa 2026, we have a new Presidential Communication Office Secretary. Okay? Alright mga kababayan, ano po ang inyong opinion dito kay Attorney Claire? Comment nyo na lang po sa baba. At ito nga, bigyan natin ng konting opinion o komento ang video ito. Ito na po. Ito ang nakakagulat, viral trending ngayon sa mundo ng social media ang di umano'y balitang walang nagsisisi na hindi binoto ang asawa mo dahil una sa lahat, hindi naman siya mananalo. Mukhang binalikan agad at hinuyog na marami sa ating mga kababayan. So ito mga kababayan, Sharon Cuneta, nambubudol rin. Okay, Sharon Cuneta, alam mo, sikat ka Sikat ka po. You are a very famous actress, singer, dito sa Pilipinas. But then again, it doesn't have, walang walang, may connection din kahit pa paano, pero iba po ang track record ng kinakampanya mo. Ng asawa mo. Iba po yung track record na hinahanap ng taong bayan, ng ordinaryong Pilipino. Hindi naman po ito pagalingang kumanta. Hindi naman po ito pagalingang umiyak. Mga kababayan, ito po ay pagalingan sa larangan ng pagsisilbi, tunay na pagsisilbi sa taong bayan. And you think, Sharon Cuneta, your husband has the capacity at the so-called tunay na serbisyo, para sa Pilipino? O nagtatanong lang mga kababayan. Ang megastar na si Sharon Cuneta matapos sa kanyang controversial speech kung saan ay tila pinapalabas nito sa kanyang katanungan na nagsisisi na daw ba ang taong bayan dahil imbes ng asawa daw niya ang manalo ay tila si Vice President Sara Duterte ang ibinoto ng maraming Pilipino. Isa lang po ang masasabi ko mga kababayan, utot mo. Anong nagsisisi? Walang pagsisisi ang taong bayan, Grabe ka. Ganyan palang iniisip ni Sharon Cuneta mga kababayan.
Nagsisisi na ang mga ordinaryong Pilipino sa pagboto. Nagsisisi na po yung 32 million, no, na bumoto sa kay VP Sara. Well, anyway, utot mo. Ha? Napakalayo po sa katotohanan ng inyong mga sinasabi. Sharon Cuneta, ikaw ba ay nasa ibang planeta na rin? Ha? 'Di ba? Nasa ibang planeta na rin yata itong si Sharon Cuneta. At ganito na ang kanyang pananalita, mga kababayan. Pilipino. Pero bago ang lahat mga kapinas, kung bago ka pa lamang sa channel namin, ay huwag mo kalimutang mag-subscribe at pakiclick na rin ang notification bell para mas maging up-to-date ka pa lalo sa lahat pa ng bagong videos na i-upload namin. At yun nga mga kapinas, hindi naman diretsang pinangalanan, ngunit ito daw ang ibig ipahiwatig ng megastar na si Sharon Cuneta, kung saan ay pinatamaan di mano si Vice President Sara Duterte na inaakusang sangkot daw sa napakaraming aligasyon ng pagnanakaw o tungkol sa kanyang confidential funds at iba pang issue na ipinupukol sa kanya. Tila pasaring pa daw ng megastar na kung ang asawa pa lang na si Kiko Pangilinan ang nanalo vice presidente, ay tiyak daw na malinis ang track record nito at hindi daw magnanakaw sa kaban ng bayan. Sigurado ka? Sigurado kang hindi magnanakaw sa kaban ng bayan itong si Kiko? Wala ni sa bagay, he is your husband, no? Asawa mo yan eh, wala kaming magagawa eh. Kung asawa ko rin, ipagtatanggol ko rin yan eh, di ba? I mean, kung asawa kita, lalaki pa lang. For example, asawa kita, ipapagtanggol rin kita, di ba? But anyway, pero wag naman sanang ganun. Wag naman sanang ganun na sa yung part na pagtatanggol mo sa asawa mo, you have to sisiraan mo, no? Si Vice President Sara Duterte to make your husband clean, di ba? Wag ganun. Kung malinis ang asawa, okay, sabihin mo malinis ang asawa mo. Pero kung sabihin mo, malinis ang asawa ko dahil magnanakaw si Sara. Ha? Grabe naman ito. Wala kang pinagkaiba kay President Bongbong Marcos Jr., no? Sa pag-endorse ng mga kanilang mga kandidato. No? You have to true dirt, no? Tatapunan mo sila ng mga putik para maging madumi muna sila, at para naman ang iyong asawa ay maging kaaya-aya sa paningin ng ordinaryong Pilipino. Well, it's not going to succeed, no? Hindi ka magtatagumpay kung yan ang gagamitin mong strategy sa campaign period na ito. No, isa lang ang masasabi ko, you're not going to succeed, ha? Miss Sharon Cuneta. So, baguhin mo po yung strategy mo. Don't make someone dirty to make your husband clean, no? Yan mga kabayan. Ano po ang inyong opinion, reaction patungkol po sa video ito? Comment lang po sa baba para at least alam po ng ating mga kabayan ang inyong opinion. Maraming salamat po. Please don't forget to like the video mga kabayan. Maraming salamat po. Sawa na ang bayan ko sa magnanakaw na tao.